Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi itong natuklasan, mga kaibigan. Kibuloy, tinatago ng dating Presidente Digong. Nako po, kung matatandaan nyo po, mga mahal, kung taga-subaybay ay inamin sa actual interview nitong dating Presidente Digong na alam niya ang pinagtataguan ni Kibuloy, nagkausap sila, kaya lang ay ayaw sumuko. But hindi daw niya sasabihin kung nasaan ang eksaktong lugar kung siya ay tatanungin. Ang sabi nga niya ay secret, mga kaibigan. But sa puntong ito, ay iimbestigahan na itong si Digong tungkol dito sa usapin na pag-amin niya na alam niya ang pinagtataguan na eksaktong lokasyon ng kanyang kaibigan na si Kibuloy. Naku po, another investigation na naman ito, mga mahal kong taga-subaybay. Bago tayo magpatuloy, mga mahal kong ika nga po sumusuporta dito sa aking maliit pa na YouTube channel, ano po ang reaction niyo dito? Naniniwala po ba kayo na tinatago talaga o binibigyan ng kakulang proteksyon ni Digong itong kanyang kaibigan na si Kibuloy? Iyan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Ako'y muli nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo dito sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Nako po, talagang nagkabistuhan na. Kung matatandaan nyo po at na tinalakay po natin ito. At sabi ko nga, ang aking komento dito, tayo po ay nanawagan sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Fajardo. Colonel Fajardo, shoutout. Ito po ay hindi fake news. Nanda record do, kahit bulat-latin nyo. Nandiyan tingnan sa ating vlog. Ilang araw na po ang nakakaraan. Ay nanawagan po tayo, kayo po ba? Kasi sinasabi ni Colonel Fajardo, tagapagsalita ng PNP, tuwing lalabas sa social media, ay magpapa-interview siya. Ang sabi niya ay mananagot ang sino mang magkukup sa taong may warrant of arrest na wanted. Ibig sabihin ay bibigyan ng kaukulang kaso. Kaya't nananawagan po tayo noong nakaraang araw, bakit hindi imbestigahan itong si Digong na nandyan po ang strong evidence na ika nga po'y pag-amin niya, pagkup dito ho kay Pastor Kibuloy. Alam niya ang lokasyon. Sa makatuwid nagkausap sila dahil ayaw sumuko kahit inuutusan ni Digong na magtago na lang. Ang sabi ko nga, ako po ay nagtatanong noon, Colonel Fajardo, ano po ba ang action niyo dito? Ba't nagpapasalamat tayo, mga mahal kong taga-subaybay? Dinirig po tayo ng mahal na Panginoon Diyos. Sa tulong din po ng ating panawagan ay nagkaroon na po ng aksyon itong kapulisan na si Colonel Fajardo na ika nga po ay magkakaroon ng pag-iimbestiga tungkol dito na kumakalat na di umano ay kinukupkup ni Digong itong kanyang kaibigan na si Kibuloy. Okay, para naman sa lubos nyo pong pangunawa, nandyan no ang resibo. Naka-plus sa screen. Buhato sa GMA News. 24 oras. Ito, buhat ano sinasabi? Nandyan po. PNP, inaalam kung mayroong pananagutan si PRRD sa pag-aming alam niya kung nasaan si Kibuloy. Maliwanag ho, nandyan na resibo. So, inaalam kung may pananagutan si PRD sa pag-aming alam niya kung nasaan si Kibuloy. Diretsang inamin po, di ba?
Diretsang walang kagatol-gatol. At kung sabi pa nga niya, ay kung siya ay tatanungin, ang isasagot niya ay secret. At ang sabi pa nga ni Digong, ay magtago ka na lang kung ayaw mo sumuko. Ibig sabihin sila ay nagkausap. Di ba? Ay maliwanag po diyan. Di ba? So ngayon ay nagkakaroon ho ang PNP na sila po ay mag-iimbestiga dito kung pasok. Kasi ang panawagan ko din po noon, kung ito ho ba ay pasok doon sa tinatawag na pagkupkup kay Kibuloy na pwedeng kasuhan. Di ba? Kasi mahirap naman yung ngawa kayo diya, PNP, Colonel Pardo. Nakakasuhan ang sino mang magkukupkup. O bakit hindi ito kasuhan? Bigyan nyo ng ngipin ang inyong mga sinasabi na dapat kasuhan kapag nagkukupkup. Ay tinatawanan lang po tayo nito ni Digong. Pinaglalaruan. Parang pinagmamalaki niya ba? Na ika nga po, ako'y taga Davao. Hindi kaya si Kibuloy. Isang palo sa ating republika ng Pilipinas yan. Pinagmamalaki niya pa di ba? Ituloy po natin. Para sa lubos nyo pong pangunawa. Eto pa. Pinag-aaralan ng PNP kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos aminin, alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy na tinutugis ng pulisya. Nandiyan po sa screen, yan po, ayon po dito sa tagapagsalita ng PNP. According po diyan sa ika nga po galing po sa balita ng GMA News. 24 oras mga kaibigan. So magandang balita po ito. Abangan po natin kung may pananagutan kung ano ang development. Kasi kung hindi ho ito mabibigyan ng mga aksyon, ay tinatawa na lang po tayo nito. Ginugulo ang Republika ng Pilipinas, nagyayabang sa social media, pinapamukha sa administrasyon na hindi mo kami kaya na taga Davao. Ba't isipin po natin, kahit nasaan ka pa, sulok ng Pilipinas, iisa ang batas ng bansang Pilipinas, kahit bukod-bukod po tayo ng kinaroroonan na dapat ipatupad. Bawal ho ang siga-siga sa batas, katulad ng ginagawa mo at Digong at iyong kasama at kaibigan na si Kibuloy. Inuulit ko, hindi tama ang magsiga-siga kayo dahil kayo ay dating presidente. Dapat marunong din kayong sumunod kung ano ang batas na pinatutupad sa ating Republika ng Pilipinas. Alam ko ho mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. So abangan po natin ito kung ano ang magiging result ng investigasyon. Ito ba ay talagang liable dito sa ika nga po'y kaso na dapat ipataw sa kanya tungkol dito sa pagkukup kay Kibuloy na kanyang kaibigan. Kasi ayon sa aking pagkakaalam, kapag kamag-anak ka, kahit alam mo kung nasaan naroroon ang iyong kamag-anak, ay hindi ka pwedeng kasuhan ng nagkukupkup dahil kamag-anak mo yon. But dito kay Digong, hindi naman sasabihin, hindi naman pwede niyang ikatuwiran na siya isang abogado. Tama, abogado siya, pero hindi niya kliyente. Hindi niya kliyente itong kanyang kaibigan na si Kibuloy. Doon din ayon sa ating pagsaliksik, ay hindi papasok doon yung nagkukupkup. Siya po ay walang kaugnayan, pipira administrator o kaibigan ni Kibuloy. Kaya't maaari po itong pasok doon sa pagkupkup mga kaibigan ayon ho sa ating pagsaliksik. But anyway, ayaw ko pong pangunahan ang ating mga kinaukulan. Kung ano man ang magiging findings nila dito, ayon no sa kanilang pag-aaral, ay yan po ay buong puso nating irerespeto. But may kaukulan po silang explanation. Hindi pwedeng basta ganito na lamang. Hindi pwedeng hindi ganito na lamang nang walang kaukulang paliwanag. Baka ito maging mikos-mikos na naman, di ba? So, ibig kong sabihin, kung hindi man liable, si Digong nakasuhan na nagkukupkup kay Kibuloy, ipaliwanag nyo po nang maalis po ang duda ng taong bayan na wala po kayong kinakampihan o either hindi na rin po kayo natapalan
ng mga gintong salapi ni Kibuloy. Di ba? Huwag kayong matakot, mga kinaukulan. Porque ba naging presidente? Hindi nyo na pwedeng kasuhan? Hindi na siya elected ng taong bayan ngayon. Isang ordinaryong mamamayan na pagkakaiba lang po namin. Siya po ay mapera, naging presidente. But, wala na po siyang lusot kapag gumawa ng anumang hindi ka nais-nais or illegal sa ating bansang Pilipinas dahil ang ating pong batas sa Republika ng Pilipinas ay walang sinasanto maging naging presidente ka pa man kung susundin po natin ang sinasaad. But minsan lumiliko ho nang dahil sa padrino sa ganito, nang dahil sa malaking tao ka ganito, natatakot kayong kasuhan. Gawin nyo na para hindi ho tularan at nang maputulan ang sungay nito at nang hindi na makapanggulong muli sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo mga kaibigan, baga tayo magtapos, sila ho, kampo ni Digong at si Digong mismo ang nagpapabagsak sa kanyang sarili. Ang gusto ko sana, ayon sa aking sariling pananaw, ayaw kong bumagsak ang kanyang pagkatao. Gusto ko maging huwaran po natin siya bilang isang naging presidente. Yan dapat ang tingin natin sa kanya. Maging huwaran, lalong tumaas ang antas ng kanyang pagkatao. Ba't hindi ho lalong pinapabagsak niya ho ang kanyang pagkatao. Nang dahil lang ho sa maduming politiko. Nang dahil lang ho sa ikangay gahaman sa pisto na ang kanyang anak at pati siya ay gusto mag-ari-arian dito sa ating Republika ng Pilipinas ng illegal. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. But anyway, nabitin ako. Kinulang tayo sa oras mga mahal. Kung taga-subaybay, bigyan po natin ng part 2 ito. Muli po, isang like lang sa video na ito diyan sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palapakan.